Magandang araw po sa inyo, kabayan. Isa po akong OFW sa Middle East noon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ana. Hindi ko po talaga pinangarap mag-abroad. Napilitan lang po ako dahil sa sunod-sunod na problema sa buhay. Lalo na nang mabaon ako sa utang sa online lending. Minsan kasi ako nangailangan noon ng pera. Nang una, maliit lang ang hiniram ko. Pero dahil sa taas ng interes at paulit-ulit na pangungutang para pambayad din sa ibang utang, hindi ko na po namalayan na lubog na pala ako. Araw-araw po akong tinatawagan, mini-message at pinapahiya. Pati mga kaibigan ko sa social media, kinokontak na rin nila. Doon ko po naisip na kailangan kong gumawa ng paraan para makabangon. Kaya kahit masakit iwan ng mga anak ko, tinanggap ko po ang trabaho bilang domestic helper sa Middle East. Sa umpisa, umasa po ako na magiging maayos ang lahat. Iniisip ko, kakayanin ko ang hirap basta para sa pamilya ko. Pero hindi po pala ganun kadali. Yung amo kong babae, palagi po akong pinapagalitan kahit sa maliit na bagay. Kahit malinis na ang bahay, hahanap siya ng mali. May mga pagkakataon pa na sinisigawan niya ako sa harap ng ibang tao na para bang wala akong dignidad. Mas lalong naging mahirap nung nagsimula akong makaramdam ng hindi maganda sa amo kong lalaki. Sa umpisa, akala ko nagkakamali lang ako ng hinala. Pero habang tumatagal, napapansin ko na palagi siyang lumalapit sa akin kapag wala ang asawa niya. May mga pagkakataon na hawakan niya ang kamay ko o kaya'y ahaplos sa likod ko. Hanggang sa dumating sa punto na tinangka niya akong halikan. Takot na takot po ako noon. Wala akong masabihan. Kasi kung magsusumbong ako, baka ako pa ang baliktarin. Baka hindi ako paniwalaan. Baka lalo lang akong mapahamak. Araw-araw po akong hindi makatulog. Iniisip ko baka kung ano ang gawin sa akin ng amo kong lalaki. 2 taon po ang kontrata ko sa Middle East. Pero pakiramdam ko, napakatagal ng oras. Hanggang sa dumating yung araw na napuno na ako. Nag-isip ako ng paraan kung paano makakatakas nang hindi nila ako mapipigilan. Naglakas loob po ako magpaalam na uuwi ako ng Pilipinas ng 2 linggo. Nagdahilan po ako na may sakit ang anak ko. Para mas maging kapani-paniwala, nagbook pa po ako ng back and forth ticket. Iniwan ko rin po ang ilan sa mga gamit ko para isipin nila na babalik pa ako. Pumayag naman po sila. Pero ang totoo, iyon na po ang pagkakataon ko para makalaya. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi na po ako bumalik. Pinili ko ang umuwi kaysa kung ano pa ang mangyari sa akin doon. Hindi ko pa rin po alam kung paano mababayaran ng lahat ng utang ko. Hindi pa rin po madali ang buhay namin ngayon. Pero kahit papano, nakakahinga na po ako ng maluwag. Nakakatulog na po ako ng walang pangamba. Para sa mga kapwa ko OFW o sa mga nagbabalak palang mag-abroad, pag-isipan po natin ng ilang beses. Hindi po madali ang buhay sa abroad. Kailangan ng matinding suporta mula sa pamilya. At sana po ay maging maingat tayo. Hindi po lahat ng oportunidad ay ligtas. Hindi po lahat ng pangako ay totoo. At higit sa lahat, sana wag nating kalimutan ang sarili natin. Dahil kahit gaano kahirap ang buhay, hindi kailanman tama na isakripisyo ang ating dignidad at kaligtasan. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Ana.